I'm here again. Si Aling Monang na masipag. Masipag mag-scroll sa FB kaya hindi nakakapag-upload. At dahil ngayon lang umuwi yung motivation ko galing sa bakasyon, syempre late upload na naman to. Ako pa ba? Kung naaalala nyo sa last upload ko, puro laba, diba? At ito, continuation pa rin ng laba na yun. Kung nakikita nyo, yung dalawang timba na yun sa labas, yun nga yung una ko nilabhan. At maglalaba ako uli para maisabay na nga sa banlaw to. Gusto ko kasi isang upuan na lang yung pagbabanlaw. Dahil alam nyo na, malayo yung katubigan dito sa amin. At habang nakasalang yung mga damit sa washing, nagwalis nga muna ako sa paligid. Syempre, habang nag-aantay na matapos yung pag-ikot ng washing, kailangan maging productive nga tayo. Kahit na for the vlog lang talaga yung kasipagan na to. Sa mga ibang mami vlogger dyan, diba? Kung hindi kayo nagbablog, minsan naman hindi kayo sisipagin. Lalong-lalo na pag yung mga araw na talagang tinatamad kayo sa pagkilos, bigla-bigla na lang kayo sisipagin kasi nga, for the content. Walang katapusang pagwawalis nga yung nangyayari dito sa amin dahil nga yung mga nakapaligid sa amin puro puno. Pero mas okay naman na magwalis ng kanilang mga naglalaglagan dahon kaysa naman sobrang init sa pakiramdam kapag katirik na tirik yung araw. Natapos nga lang akong magwalis at nakapagpaikot ng konting mga damit. Tapos nag-asikaso na rin ako ng pagkain ng mga bata at pinaliguan ko na nga rin sila dahil ako may pasok pa. Ganito ang senaryo, bago ako umalis dapat matutulog na nga sila kasi yung pasok ko alauna. Dapat pagkalis ko makatulog nga sila para naman yung pinagbilinan ko na magtingin-tingin sa kanila hindi gaanong maaabala. Fast forward, kinabukasan, kahit na hapon pa naman yung aking pasok kailangan nga bumangon ng maaga para mag-asikaso sa trabahante. Eto nga at sakto pagbangon ko, pumunta nga ako kay Lapapa at nakabakaw nga ako nito mga dulong. Sakto to para pambaon ni Bossing at gagawin ko nga tong okoy. Nung makaluto na at ma-prepare na yung baon, umalis na nga rin si Bossing para pumasok sa trabaho. Sakto naman pag alis niya, dumating naman si Tita Dear at dito nga nakikapi sa amin. Paminsan-minsan, pumapasyal talaga dito si Tita Dear para tumambay at mag-release ng kanyang stress. At dahil marami nga ako nakatenggang gawain, chika-chika nga kami habang ako'y naglalaba. Pag napanood niya to, tatawanan na naman ako nun kasi inabot na ng dekada bago ko to na-i-upload. Dekada. Hindi rin naman siya nagtagal sa pakikipagtsikahan gawa ng andami kong ang gagawin. Tapos papasok pa ako ng alauna kaya nagpursige na nga rin kaming magbanlaw habang si tita naman nagpapaalam na uuwi na.
Medyo marami nga rin yung aking binanlawan, kaya naman naligo na rin ako pagkatapos kong magbanlaw. At habang nagbibihis ako ay nagda-dryer dahil magagahol na naman nga ako sa oras. Ma-share ko nga lang din pala na mula nung umalis nga si mama at lumuwas ng Maynila, umuwi nga si bossing tuwing tanghali para silipin nga yung mga bulinggit. Lalo na pag pang umaga or pang 11 yung schedule ko, chinecheck niya nga yung mga bata kung nakakain na ba o kung nakaligo na at kung dapat na nga silang matulog. Anyway, nung mga oras na to ay nandito na nga ako sa trabaho at syempre sipagsipagan nga muna. Fast forward at pagkatapos ng trabaho, syempre uwian na. Ito lang talaga yung pinaka-struggle pag working mom ka. Syempre, bago ka pumasok sa trabaho, pagod ka na. Tapos pag uwi mo galing trabaho, syempre pagod ka na sa pagkatrabaho. Pag uwi mo, mapapagod ka uli dahil meron ka pang gawain na nakatenga sa bahay. At dahil hindi ko nga naisampay yung mga dinryer ko kanina, ngayon ko nga siya isasampay para bukas ilalabas ko na nga lang siya para mabilad ng konti sa araw. Kung magtatanong kayo kung kumakain pa ba ako pag uwi ko ng bahay, hindi na po. Dahil bago kami umalis sa work, pinapakain na nga kami doon. Anyway, dito ko na nga po muna tinatapos tong video na to. Until next video po, salamat sa panonood.